Hindi sahod ang problema mo, sistema ang sira. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na katotohanan sa buhay ng maraming OFW? Hindi ang pagod, hindi ang homesick, hindi ang klima, kundi ito. Pagkatapos ng 10, 15 o 20 years na pagtatrabaho mo, wala pa ring tunay na yaman. Marami nagsasabi maliit lang kasi ang sahod ko. Pero ang mas masakit na totoo, marami ring malaki ang sahod, pero zero pa rin ang ipon. Ako si Manny ng Money Talks TV. Isa akong OFW, isa akong ama, at ayaw kong tumanda na umaasa lang sa separation pay. At ngayon, sisimulan natin ang seryeng OFW Money System. Ang unang katotohanan na kailangan mong tanggapin, hindi sahod ang problema mo, sistema ang sira. Ganito kasi ang nangyayari sa karamihang OFW. Pagpasok ng sahod, padala agad, bayad agad, gastos agad, utang, cellphone, installment, konting luho bilang reward sa sarili. At ang matitira, kung may matira man, tira-tira system. Hindi ka naghihirap dahil maliit ang sahod mo. Naghihirap ka dahil wala kang sistema sa pera. Habang lumalaki kasi ang kita, lumalaki rin ang gastos. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Ang sistema ng pera ay may 5 bahagi: sahod, ipon, invest, protection, exit plan. Ang sahod ay tool lamang, hindi ito yaman. Ang ipon ay dapat nauuna, hindi natitira. Ang investment ay dapat naiintindihan, hindi sugal. Ang protection ang sandigan mo kapag bumagsak ka. At ang exit plan, iyan ang tunay na layunin. Ang separation pay ay hindi retirement plan. Ang anak mo ay hindi investment portfolio. At ang utang ay hindi solusyon. Kung wala kang sistema ngayon, malaki ang posibilidad na sa pagtanda mo, ikaw ang magiging problema. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, simulan mo sa sistema. Sa susunod na episode, paano ang aktwal na hatiin ng sahod gamit ang 50-30-20 exit formula. Sa episode 1, sinabi natin ang totoo. Hindi sahod ang problema mo, sistema ang sira. Ngayon ang tanong, kung hindi sahod ang problema, paano mo aayusin ang sahod mo? Ito ang sagot. 50-30-20 exit formula. Ang 50% ng sahod mo ay sa pangangailangan mo. Ito ang para sa padala, pagkain, renta, utilities, basic bills. Hindi luho, hindi sosyal, basic lang. Kung lagpas ka kaagad sa 50%, dito pa lang nagsisimula na ang problema. Ang 30% ng sahod mo ay para sa ipon at protection. Ito ang para sa emergency fund, insurance, medical buffer, cash reserve. Alam mo bang isang aksidente lang, isang sakit lang, kapag wala ka ng mga ito, balik zero ka. Ang 20% ng sahod mo ay ang exit at investment fund. Ito ang para sa negosyo, rental business, agri or farming business. Para sa pagtanda mo, ito ang perang hindi mo ginagalaw, hindi mo ipinapadala, hindi mo ginagastos. Ito ang exit mo. Ang mga karaniwang palusot, hindi kaya ng sahod ko. Kahit lumaki ang sahod mo, kung wala kang sistema, wala pa ring matitira. May utang pa kasi ako. Kahit mabayaran mo ang utang mo, kung wala kang sistema, uutang at uutang ka ulit. Kapag tumaas na lang ang sahod ko, kung hindi ka marunong sa maliit, hindi ka rin magiging marunong sa malaki. Halimbawa, sa sweldo mong 100,000, ang 50% ay 50,000 ay para sa needs mo. Ang 30% ay 30,000 para sa ipon at protection.
at ang 20% ay 20,000 ay para sa exit at investment mo. Sa 5 taon na nakapagtabi ka ng 20,000 kada buwan, may 1.2 million kang kapital sa pag-uwi mo. Iyan ang kaibahan ng may sistema at walang sistema. Hindi mo kailangang yumaman agad. Ang kailangan mo, huwag kang tumanda na walang sistema. Sa episode 3, bakit walang ipon ang maraming OFW kahit malaki ang sahod? Bakit walang ipon ang maraming OFW kahit malaki ang sahod? Sa episode 2, itinuro natin kung paano hatiin ang sahod ng OFW. Ang 50% ay sa pangangailangan, ang 30% ay sa ipon at protection, at ang 20% ay sa exit at investment mo. Ngayon, ang tanong, bago mo tanungin kung bakit wala kang ipon, tanungin mo muna ang sarili mo. May sistema ka ba talaga sa pera? Diretso na tayo. Hindi ka mahirap. Hindi rin maliit ang sahod mo. Ang problema ay hindi pera. Ang problema ay disiplina. At ang disiplina hindi natural sa OFW system. Ang unang dahilan, kapag may natira tsaka na lang ako mag-iipon. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan pagdating sa pera. Walang natitira. Inuubos ang sahod bago pa man matapos ang buwan. Ang ipon ay hindi tira. Ang ipon ay unang kinukuha. Ang ikalawang dahilan, emotion. Emotion ang humahawak ng pera. Pagod ka, homesick ka, malungkot ka. Kaya ang pera ay nagiging reward, comfort, pampalubag loob, pero hindi solusyon ang gastos sa problema ng OFW. Ang ikatlong dahilan, deserve ko to eh. Oo, deserve mo. Pero tanong ko sa'yo, deserve mo bang tumanda ng walang ipon? At sa pagtanda mo, ikaw ang magiging problema o pabigat. Ang ikaapat na dahilan, ikaw ang ATM ng buong pamilya mo. Oo, hindi masama ang tumulong. Pero kung wala kang emergency fund, wala kang ipon, wala kang exit plan, ikaw ang unang babagsak kapag may problema. Ngayon, pakinggan mo itong mabuti. Ang ipon ay training. Ang ipon ay muscles. Kung mahina ang ipon mo, mahina rin ang future mo. Hindi mo kailangan ng malaking halaga. Kailangan mo ng consistency. Rule number 1. Ipon muna bago gastos. Pagpasok ng sahod, itabi agad ang ipon. Kahit maliit, kahit masakit. Hindi mahalaga ang laki. Mahalaga ang simula. Rule number 2. Huwag galawin ang ipon. Hindi pang pautang, hindi pang sales, hindi pang emergency ng ibang tao. Rule number 3. Ihiwalay ang ipon. Ibang account, ibang envelope, ibang application. Kapag nakikita mo, ginagalaw mo. Pero kapag nakahiwalay, nire-respeto mo. Diretso na tayo, wala nang paligoy-ligoy. Kung hindi ka marunong mag-ipon ng 5,000, hindi ka rin marunong humawak ng 500,000. Hindi investment ang solusyon agad. Disiplina muna. Hindi mo kailangang yumaman agad. Ang kailangan mo muna, matutong humawak ng pera. Sa episode 4, pag-uusapan natin ang pinakamalaking pagkakamali ng OFW sa pag-iipon at bakit nawawala rin kahit may ipon na. May ipon ka nga pero bakit nawawala? Sa episode 3, ibinahagi ko kung bakit maraming OFW ang walang ipon. Tinalakay din natin na hindi sahod ang problema, kundi sistema at
disiplina. Pero ngayon, ibang tanong naman. Ano ba talaga ang sistema mo sa pera? At bakit nauubos pa rin? Diretso na tayo. Wala nang paligoy-ligoy. Hindi lahat ng ipon ay ligtas. At hindi lahat ng may ipon ay handa. Maraming OFW ang natutong mag-ipon pero hindi natutong ingatan ng ipon. Simulan natin sa pinakamalaking pagkakamali. Una, ginagawang free money ang ipon. Kapag may ipon na, nag-iiba na ang isip. Pwede ko nang galawin. May ipon naman ako. Diyan nagsisimula ang pagkaubos. Ang ipon ay hindi reward. Ang ipon ay protection. Ikalawa, walang malinaw na purpose ang ipon. Isang account lang, isang envelope lang, isang bahala na si Batman. Emergency ba yan? Exit fund o puhunan? Kapag hindi malinaw ang purpose, madaling galawin ang ipon. Ang ikatlo, ang ipon na alam ng lahat. Kapag alam ng pamilya, kamag-anak o kaibigan na may ipon ka, nagiging emergency fund ka ng iba. Ikaapat, inuuna ang diskarte bago ang protection. May kaunting ipon, diretso sa negosyo, diretso sa investment, diretso sa sayang kung nakatingga lang. Isang maling decision mo lang, pwedeng ubos lahat. Ngayon, ayusin natin ang tamang sistema. Rule number 1, ihiwalay ang emergency fund. Hindi ginagalaw, hindi ipinapahiram, hindi ini-invest. Tahimik lang, pero matibay. Rule number 2, ipon na may level. Emergency fund, exit fund, growth fund. Kapag may level, may respeto. Rule number 3, protection bago diskarte. Hindi ka nag-i-invest para yumaman agad. Nag-i-invest ka para hindi ka bumagsak. Hindi ka mahina kapag nag-iingat. Hindi ka duwag kapag mabagal. Mas delikado ang mabilis pero walang protection. Sa episode 5, hindi muna tayo magtuturo. Ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento mula sa tunay na buhay. Kwento ng isang kababayan nating OFW na umuwi, na may tapang, may pag-asa, pero walang plano, walang exit plan. Umuwi siya hindi dahil mayaman na, hindi dahil tapos na ang laban. Umuwi siya dahil akala niya handa na siya. May ipon siya, may tiwala sa sarili, may tapang. Ang plano niya, maghahanap ng ibang oportunidad. Walang malinaw na timeline. Walang fallback. Akala niya madali lang. Akala niya sapat na ang tapang. Pero ang oportunidad hindi dumarating kapag kailangan mo na. Habang naghihintay, unti-unting nauubos ang ipon. Isa-isa na ibebenta ang mga gamit. At kasabay nito, nagsisimula na rin ang madalas na pag-aaway ng mag-asawa. May anak silang dalawa at sa kawalan, nadadamay ang bata. Ilang taon pa lang siya,
dumedede pa. Nauubos ang pambili ng gatas. Sinubukan nilang palitan, pero ayaw ng bata. Hindi dahil maarte, kundi alam ng katawan niya kung ano ang nawala. Doon na nagsimula ang pangungutang. 1 beses, 2 beses. Hanggang sa wala nang gustong magpautang. Tinatawagan niya ang mga kapatid. Walang sumasagot. Pumupunta siya sa magulang. Sarado ang pinto. Hindi dahil masama sila, kundi dahil takot silang utangan. Hindi siya tamad, hindi siya pabaya, hindi siya masamang ama. Hindi lang siya handa. Ang pag-uwi pala, hindi lang desisyon, hindi lang tapang, hindi lang ipon. Ang pag-uwi ay kailangan ng sistema. Sa episode 6, pag-usapan natin kung nasaid ka na, paano ka babangon. Sa episode 5, ibinahagi ko sa inyo ang isang kwento mula sa tunay na buhay. Kwento ng isang OFW na umuwi na may tapang at may pag-asa, pero walang plano at walang exit plan. Kung nasa puntong ganito ka ngayon, wala ka ng ipon, wala ka ng mautangan, at pakiramdam mo, pati pamilya mo ay umiiwas na rin, makinig ka. Hindi ka iniiwasan dahil masama ka. Hindi ka iniiwasan dahil wala kang silbi. Iniiwasan ka dahil takot silang maubos kasama mo. Masakit yun pero totoo. May mga OFW na umuuwi ng walang plano. May ipon pero walang sistema. Habang lumilipas ang panahon, unti ring nauubos ang pera nilang dala. Isa-isa nauubos ang kaya nilang sandalan. May mga OFW na nasa ganitong kalagayan pero hindi nawalan ng pag-asa. Hindi sila naghihintay ng himala, bagkus ay nagtrabaho muna sila sa lokal. Hindi dahil iyon ang pangarap nila, kundi dahil kailangan nila ng kahit anong kita. Doon nila naramdaman ang kaibahan na kung sa abroad may mga bagay na libre, kagaya ng kape, gatas at tsaa. Sa Pilipinas, bawat galaw may katumbas na pera. At kahit ang 3-in-1 kape nagiging 3 beses na timpla sa isang araw. Hindi ito kwento ng ginhawa. Ito ay kwento ng pagtitiis at disiplina. Pero hindi sila tumigil. Habang nagtatrabaho, nag-apply uli papunta ng abroad. Nag-apply hanggang may dumating na pagkakataon. At nang may oportunidad na, humingi sila ng tulong. Hindi para magluho, hindi para bumawi agad, kundi para tumawid, hindi para tumakas. Ito ang gusto kong tandaan mo. Kapag nasaid ka na, huwag mong piliting bumawi agad. Huwag kang magmadali. Huwag kang sumugal. Huwag kang kumapit sa patalim. Hintayin mo ang tamang pagkakataon para sa bagong pag-asa. Recovery is boring. Pero boring ang nagliligtas. At ang boring na yan, doon nagsisimula ang tamang sistema. Hindi ka mahina dahil nadapa ka. Malakas ka kapag
bumangon ka, kahit mabagal. Kung may isang aral sa episode na ito, habang buhay may pag-asa. Hanggat humihinga ka, may direksyon pa. At kung nadapa ka man, pwede kang bumangon muli at gawin ang tamang sistema. Sa episode 7, pag-usapan naman natin ang recovery phase. Unang hakbang kapag nasait ka. Ang unang hakbang kapag nasait ka. Sa episode 6, pinag-usapan natin kung ano ang nangyari sa isang OFW kapag nasait o naubusan na. Wala nang ipon, wala nang mautangan, at pati pamilya mo ay umiiwas na rin. Sa episode na ito, hindi pa tayo mag-iipon, hindi pa tayo mag-i-invest, hindi pa tayo magninegosyo. Pag-usapan muna natin ang unang tamang galaw kapag nasait ka na, kapag naubusan ka na. Hindi ka agad babangon, hihinto ka muna. Huminga, huminahon, dahil kapag magulo ang isip mo, mali ang magiging desisyon mo. Ang unang ginawa niya matapos maubos ang lahat, hindi siya sumugal. Hindi siya bumawi agad, hindi siya kumapit sa patalim. Bagkus kumalma muna siya at kinausap ang asawa niya ng may hinahon. Hindi para manisi, hindi para balikan ang sakit, kundi para intindihin kung saan sila nagkamali at siguraduhin hindi ito mauulit muli. Pinag-usapan nila ang about sa pera. Hindi kung magkano ang kulang, kundi kung paano ito dapat hahawakan sa susunod. Pinag-usapan nila ang disiplina sa gastos, tamang pag-iipon, emergency fund, protection, at maliit na negosyong kayang sabayan ng trabaho. Nagkasundo sila sa isang bagay. Kung hindi sabay ang galaw, hindi uusad ang buhay. Hindi pwedeng isa lang ang may plano. Hindi pwedeng isa lang ang may sakripisyo. At nang dumating muli ang isang oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa, iba na ang desisyon nila. Hindi lang ang lalaki ang kumikilos. Hindi lang siya ang nangutang sa panig niya. Ang asawa niya ay kumilos din. Sumubok at nagtagumpay. Magkasama nilang binuo ang panimula. Hindi malaki, hindi madali, pero may tamang direksyon. Nakaalis muli ang lalaking. Hindi dala ang basta pangarap lang at tapang, kundi dala ang plano at tamang sistema. Magkalayo man sila, magkasabay na ang galaw nila. Ngayon, may maliit na silang bahay. Hindi na nangungupahan. May maliit na ring online business na pareho nilang inaasikaso kahit na magkalayo. Hindi sila biglang yumaman, pero hindi na sila basta-basta mauubusan. Ang pagbangon ay hindi dramatic. Walang himala, walang shortcut. Pero sa katahimikan, sa disiplina, at sa tamang pagkakasundo, doon bumabalik ang tamang kontrol. Hindi ka nasira dahil nadapa ka. Nalito ka lang at pwede pang ayusin uli.
Kung nasa ganitong yugto ka ng buhay, hindi mo kailangan ng lakas ng loob muna. Kailangan mo ang tamang galaw. Sa episode 8, pag-uusapan naman natin kung paano magsimula ang tamang sistema ng OFW. Simula sa pundasyon na hindi ka basta-basta mauubos muli. Muli, this is Money Talks TV. Maraming salamat sa panunood at ingat tayong lahat.